So, ang message po natin today is called Shine Like a Star. Ayan. Sino dito yung nung bata siya, lagi siyang sumasali sa mga sa mga beauty contest, 'di ba? Itong mga nasa unahan na to, mukhang sumasali sa beauty contest to, no? Sino dito yung Shine Like a Star, yung pasikat lang. So, church, napansin nyo ba na ang complaining, pakisabi nga po, complaining. Ang complaining is a universal language. So, it means na it doesn't matter kung matanda ka o bata ka, mayaman ka o mahirap ka, saan ka naman nakatira, we all seem fluent in complaining. Okay? So marahil siguro alam nyo na kung ano yung tatakbuhin na mensahe natin. Kasi alam nyo po, I'm really amazed talaga. Siyempre, every time na I read the Bible, every time na siyempre nagdi-devotion tayo, mapapansin mo talaga ang Biblia talaga talagang yung character talaga natin inaayos talaga ng Lord bago niya ayusin yung sitwasyon natin. Importante sa Lord yung character natin eh. So, ito yung isang bagay na na-overlook natin, pero importante pala kay Lord. So, church, again, sabi ko nga po sa inyo kanina, have you ever noticed that complaining is a universal language? Ano man ang status mo sa lipunan, mayaman ka man o mahirap, matanda man o bata, di ba? Saan ka man nakatira, pero parang normal na sa atin yung pagiging complainer. Okay. So we complain about, ano ba yung pinagko-complain natin? Weather. Marahil yung iba wala dito ngayon kasi nga ang init sa labas, ayaw lumabas, di ba? So we complain about the weather. Yung iba naman, they complain about the traffic, di ba? Yan traffic na yan talaga araw-araw na dahilan talaga yan, no? Ayaw mag-church kasi traffic, yung pala, dyan lang pala nakatira sa kabila. Diba? Sabi ko kay Manang, huwag ka malilate. Yeah. So, nagko-complain tayo pagka mahaba yung pila. Diba? Sino dito yung kahit gustong-gusto mo, pag nakita mo yung mahaba yung pila, parang ayoko na, haba ng pila, diba? We complain about that. Sa presyo ng mga bilihin, presyo ng gasolina, we complain. We complain pag ang sinerve sa ating pagkain ay malamig na sa restaurant, di ba? Naalala ko tuloy, ayaw namin yung pagka binigyan ka ng french fries na malamig. Di ba? Gusto natin, maiinit yung french fries. So, sabi ko sa inyo, it seems na ang complaining is a universal language. Di ba? Complain tayo ng complain sa mga bagay-bagay. Kapag kulot, gusto magpa-straight. Tama? Pag straight, gusto magpakulot. Pag maitim, gusto magpaputi. Pag maputi, gusto magpaitim. Talaga, no? Ang gulo talaga ng tao, no? Kaya sabi talaga ng Bible, talaga, life is a mystery. Amen. So complaining has become the default setting of our hearts. So, para siyang background noise ng life natin. Sa totoo lang, nakakainis talaga kapag may kasama kang complainer. Totoo ba 'yon? Yung taong kasama mo na maya na lang complain ng complain. Complain sa traffic, complain sa pagkain, complain sa whatever. Talagang parang gusto mong pauwiin na lang. So today, I want to talk about a divine exchange. And I want to talk about trading our complaints for a heart of gratitude. Alam niyo po, sa totoo lang, paano ba kayo naapektuhan ng kalagayan natin today, globally? Paano ba kayo naapektuhan? So, kung hindi natin babantayan yung heart natin, maririnig mo na lang lagi yung sarili mo, complaining. So the key to that exchange is a simple, earth-shattering truth. To appreciate the blessing. Para
Kasi sabi ko sa inyo, pag-usapan natin, paano natin iti-trade yung complaining into a heart of gratitude. 'Di ba? Imbis na ikaw ay lagi na lang nagko-complain, bakit hindi mo na lang pasalamatan sa Panginoon kung ano yung meron ka? At yan po ang susi, mga kapatid, to appreciate God's blessing. You know why? Because there are people in this world who have less than you. Do you agree? And that's very true. Meron talagang tao sa mundong ito na wala kung ano ang meron ka ngayon. Okay, so listen, please church, please listen to this command. Tingnan ninyo ang Bible, Kagaya nga po ng sabi ko sa inyo kanina. Maaaring na-overlook natin ito, pero importante pala kay Lord. So, in book of Philippians, chapter 2, verse 14, Apostle Paul gives us a straightforward command. This is a command. Okay? This is not a suggestion. This is a command. Sabi sa Philippians chapter 2, verses 14-15, do everything without, church, sige nga, samahan niyo ako. Do everything without, so, okay, tingnan niyo po yung last phrase nito. In which you shine like stars in the universe. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina Pag nakita ka ng universe, ano kaya ang masasabi nila sa'yo? Ano kaya ang maalala nila sa'yo? Are you shining like stars in the universe? Ito pong passage na to, hindi sinabi dito ni Apostle Paul na, okay, sige, pwede kang mag-complain pag pagod ka na. Or, pwede ka namang mag-complain, it's fine, as long na tama naman yung ginagawa mo. Pero ang sabi ni Paul, do everything without complaining. Alam niyo po sa totoo, may nakasama na ba kayo na tao? Yung kasama mo sa trabaho, di ba? Ginagawa naman niya yung trabaho, pero narinig mo reklamo ng reklamo. Di ba? Meron kayong ganun kasama? Meron kaming experience na ganyan, na, kasi actually, ang may kasalanan nito si Bong Miniyaya kasi kaming magbike. Sabi namin, sama ka magbike. Masaya yun. Masaya. Di ba? Masaya naman talaga, di ba? Masaya. Nung umaakit na kami sa bundok, sabi niya, complain siya ng complain. Akala ko ba masaya? Di ba? So, church, sabi ng Bible, do everything without complaining. So, paano ba natin to naunawaan? So, Pastor, hindi na ba ako pwede mag-complain? Sabi ni Paul, this is a command. Sabi niya, hindi porke pagod ka na, magko-complain ka na. Di ba? Hindi porke tama yung ginagawa mo, magko-complain ka na. So, why is God so serious about this, mga kapatid? It's not because He's unable to handle our feedback. Di ba? Para bang, porke ayaw ba na marinig ng Diyos na tayo ay nagko-complain? No, it's not. It's because complaining is toxic. Di ba? Hindi lang ikaw mismong nagko-complain ng toxic, pati yung nasa paligid mo, nato-toxic. Tama ba? Di ba, sige, subukan mo, yung kasama mo sa trabaho. Di ba, nakakahawa, di ba, yung complain ng complain? Ano ba itong tao na to? So, ibig sabihin, it's poisons sa heart natin. So, itong shine like a star means God wants us, Christians, to be different. So, pwede palang maging distinction ito, mga kapatid. Diba? Nasa opisina ninyo, ikaw lang yung hindi nagko-complain. Sa university, sa school ninyo mga kabataan, ikaw lang yung hindi nagko-complain. Kasi hindi porke nagko-complain sila, magko-complain ka na din. Diba? Huwag ka na sumali doon. Kasi may command sa atin ng Lord. Amen. So church, remember this. When we complain, we are essentially doing one of two things. First, pag ikaw ay nagko-complain, you are or we are accusing God of mismanagement. Ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito para nating sinasabi na, Lord or God, bakit ito lang binigay mo sa akin?
Bakit hindi mo ginawang komportable ang buhay ko, Lord? Or, Lord, baka naman nagkamali ka lang. Di ba? So one of two things na nagagawa natin when we complain, or we are practicing entitlement. Ito, church, napaka-common ito. One of the reason bakit ang tao nagko-complain, kasi meron siyang pakiramdam na entitlement. Pag sinabi natin entitlement is yung parang, I deserve this. Parang we are acting as we deserve better. Diba, Lord, bakit ito lang? Diba? We deserve, marahil siguro, Lord, bakit ganito lang yung bahay ko? Diba? I deserve bigger house. I deserve to drive a nicer car. Or, Lord, bakit ito yung naging asawa ko? Sabi ng Lord, di mo kasi pinag-pray. Huli na lang. Huli na. Pero pwede pa sa huli man daw at magaling. Church, huli man daw at magaling. Nayahabol din. Amen. Pwede pang pag-pray. Kaya pa ni Lord baguhin yan. Amen. So, dito church, napapractice natin yung entitlement pag tayo ay, sa Tagalog yung reklamo ng reklamo, complaining, complainer, di ba? So, tapos nagre-reklamo tayo sa Lord, bakit kaya ganito yung anak ko? Di ba? Bakit kaya ganito? Kasi di ba sabi nga natin, may power din yung tongue natin, di ba? Tama ba? Nung bata siya, lagi mo sinasabihin, itong batang to, salbahe talaga to. Diba? Ang gulo-gulo mong bata ka, salbahe ka. Nung lumaking salbahe, tataka ka, ba't kaya naging salbahe itong anak ko? Ikaw tong nagde-declare niyan, bata pa lang. Di ba? So, church, sabi ko po sa inyo kanina, essentially, you are doing one of two things. Paring you're accusing God, di ba, na He's not able, or another one is, marahil siguro, sa heart mo, entitlement na yung napapractice mo. Okay? So, tingnan natin yung reality check. The reality check, mga kapatid, sa totoo lang, we deserve none of it. Kung ano yung meron ka ngayon, sa totoo lang, I'm talking about entitlement. Alam natin, lahat ito ay by the grace of God. Diba? Ang reality check, church, is, ang sabi ng James chapter 1, verse 17, every good and perfect gifts from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Ibig sabihin, kung ano man ang meron ka ngayon, church, none of it you deserve. It's all because of God's grace. Biyaya ng Diyos. Every good and perfect gift is from above. Kung anong meron ka, kung anong meron ako, yan po ay regalo lamang ng Diyos sa'yo. So, tama ba? So, hindi mo pwede sabihin na pinagpaguran ko to. Yes, partly siguro tinrabaho mo, pero kung walang biyaya ng Diyos, wala kang ganyan ngayon. Amen? Kaya wag po natin kakalimutan yon. None of it we deserve. Okay? So, the moment we realize na even yung ating hininga at buhay ay hiram lamang, yung complaints natin will turn into praise. Maliwanag po ba sa atin yon? Maliwanag ba na yung buhay natin, hiram lang natin sa Diyos? O ipinahiram lang sa atin? The air that we breathe. Diba? Ano kaya kung pigilin ng Diyos ng 10 minutes yung hininga natin? Patigilin niya yung breath ng buong mundo. Mamamatay tayo lahat. So, even the air that we breathe, church, ito lamang ay hiram lang sa Panginoon o pahiram lang ng Panginoon. Do you agree? So, di ba, nawawala yung entitlement na lahat ina-attribute mo ngayon sa Panginoon na ito ay biyaya lang ng Diyos sa akin. Hindi, marahil binigyan lang ako ng abilidad ng Panginoon para ma-achieve ko kung ano meron ako ngayon, pero siya pa rin ang dahilan. Tama ba? Amen. So nawawala yung pride natin. Naalala nyo last time yung sabi ko, baka naman kaya lang nade-delay kasi it's just killing our pride. Kasi tinatanggal ng Lord yung pride natin eh.
Na tatanggal lang Lord yung pride natin para bumalik tayo, i-humble natin yung sarili natin sa Panginoon. Na pag wala siya, wala nang mangyayari sa atin. Wala tayong magagawa. Kaya wag tayong magmataas sa Diyos. Talagang siya talaga ang dahilan ng lahat sa atin. Okay? Now, I will show you some visual aid. Pero gusto kong makita ninyo, paano natin i-break yung habit na yon, yung complaining habit. Paano natin i-break? So how do we rewire our brains to stop grumbling and start giving thanks to God? Diba? Yung lagi ka na lang nag-grumble, lagi ka na lang nagko-complain. So paano natin iti-trade yan doon sa puso ng pasasalamat? How to trade complaining to thanksgiving. Okay? So, meron ako dala-dala din. Alam nyo kung ano to? Yeah. Matutulog na lang kami kagabi, naalala ko. Sabi ko sa asawa ko, pahiram nga ako ng magnifying glass. Di ba? So, ito magnifying glass na to, this represents a lens. Yung lente. Di ba? So, kaya lang ako nagdala nito. Actually, ginagamit na to ng misis ko pag nagbabasa siya eh. Yan. Kasi hanggang ngayon, pa rin siya, tawag dito, denial pa din siya. Na kailangan na niya magsalamin. Okay. So, meron po kaming ganito ngayon. Okay. So, ito po ay isang visual aid lamang. Ang tawag dito is the lens of the less. Okay. Pakisabi nga po, the lens of the less. Okay. Naalala niyo yung sabi ko sa inyo kanina, nung nagsisimula pa lang po tayo, ang sabi ko sa inyo kanina, balikan ko lang, na there are people in this world who have less than you. Tama ba? Naalala nyo? So, do you agree with that? Okay. So, ito pong magnifying lens na to, just a visual aid to magnify yung sarili mo. Okay? Na para ma-appreciate mo yung blessing na meron ka. Okay? So, dapat daw araw-araw dala-dala natin itong lens na to. Okay? So, whenever you feel a complaint bubbling up in your throat, di ba? Gustong-gusto mo na mag-complain, church, I want you to pause and look through this lens. And ask yourself, is there someone in this world who was less than me in this exact moment? Okay. So, ibig sabihin, bago ka mag-complain, sipin muna, meron kayang isang tao or more in this world na mas lesser sa akin sa ganitong sitwasyon, sa ganitong pagkakataon. Okay. Ano ibig sabihin natin? Para ma-appreciate mo yung blessing na meron ka, that you are more blessed. Example, nandun ka sa traffic. Ano ang nangyayari pag natatraffic ka? Siyempre, nagko-complain ka. At tapos sasabihin mo, itong traffic na to, grabe, sira na araw ko. Di ba? Yan ang complain natin lagi. Okay. So, pero dahil nga meron kang lens of the less, is there someone in the world who was less than me right now? Yes, of course, mga kapatid. Kung ikaw ay nagko-complain na nandun ka sa traffic, pero alam mo ba, in this world, dito sa mundo na to, if you will just read the news or watch the news, there are refugee family, di ba? Yung mga refugee family na naglalakad sila kasama yung kanilang mga anak. Naglalakad Okay. Hindi man sila natatraffic, naglalakad sila and carrying everything their own. Kung ano yung mabibit-bit nila. Okay. Just to find a safe place to sleep. Okay. So, ibig sabihin mga kapatid, mas gusto nila yung kalagayan mo. Na mas gusto nila siguro marahil na matraffic na lang kami kaysa maghapon magdamag kami naglalakad. Bit-bit yung mga kung ano man yung gamit namin. Because this mean na meron silang sinasakyan. At safe sila. Kasi hindi nila alam kung saan sila aabutin ng gabi o saan sila matutulog. At hindi nila alam kung saan ang destination nila. At least tayo alam natin destination natin. Di ba? Minsan gano'n, nagre-reklamo tayo dahil sa traffic. So, pero mas mapalad pa ba ako? Oo, kahit nasa traffic ako, mas papalad ako dahil hindi ako refugee na hindi ko alam kung saan ako pupunta. At naglalakad ako hanggang kailan at kung saan man. How about the meal complaint?
Ito, very common ito. Di ba? Yung mamaya tanghalian, tingnan nyo. Di ba? Yung meal complaint. Kanina, traffic complaint. Ngayon, meal complaint, tingnan natin. Di ba? Pag nakita mo, chicken na naman. Ano ba yan? Sawang-sawa na ako sa chicken. Buti pa, kumain na lang ako sa labas. Saan kakain? Sa Jollibee. Hindi, chicken pa rin. Pero, church, is there someone who has less? Yes. Diba? Maraming tao, kumakain ka na, sila hindi pa nila alam kung saan manggagaling yung kakainin nila. So, now, do you agree na there are people in this world who has less than you? Amen? How about the weather complaint? Ang init. Di ba? Ang init. Di muna ako mag-church kasi ang init. Meron naman, ko-complain naman, ang lamig masyado. Hindi mo talaga maintindihan, no? Tama? Diba? Nung nandun kami kay Kevin, sa sobrang lamig, mapapareklamo ka talaga. Pero pag mainit naman, nagre-reklamo ka din. Ano ba talaga, kuya? Diba? Ano ba talagang gusto natin? Diba? So, tingnan natin the lens. Is there someone who has less? Yes. Church, nagre-reklamo tayo, pero alam nyo ba na, praise God, kasi pagdating na ng gabi, meron tayong tutulugan. Diba? Napakarami po na tao sa mundong ito are homeless. Diba? Na wala silang shelter. Nandun lang sila sa park, natutulog. Diba? And malamang gusto nilang i-trade yung sitwasyon nila to other people na merong maayos na tutulugan. So, church, yan yung mga sample ng mga complaining natin. How about the health complaint? 'Di ba? Minsan masakit lang ang ulo, 'di ba? Hindi na ako mag-church kasi masakit ang ulo ko. Ulo lang 'yun. Pero church, this is very sensitive one. Kasi alam niyo po, pain is real. Totoo naman yon, pain is real. Pero, there are people who are less than us. Di ba? Sila nga, mas matindi pa yung pinagdadaanang karamdaman. Pero nandyan, nakaluhod sa Panginoon. Di ba? Para bang church, yung nagko-complain tayo doon sa problema natin, pero hindi mo alam na yung katabi mo, mas malaki pa pala yung problema niya kaysa sa'yo. Tama? Okay, ito. Bukas Lunes. Ay, trabaho na naman. Tama. Pero yung trabahong nirereklamo mo, ang daming taong nangangarap niyan. Amen. Umamin kayo, di ba? Ay, naku, Lunes na naman, trabaho na naman. Tapos pag Friday, thank God it's Friday. Senior, ito lagi kong paulit-ulit, di ba? Pasalamat kayo kapag senior ka na kasi hindi lahat tumatanda. Amen? Maagang kinukuha ni Lord. Di ba? Tapos yung mga kabataan, ito, mga kabataan, ay nako, pasok na naman. Pasalamat po kayo mga anak, mga kabataan, kasi hindi lahat sa ngayon, kayang pag-aralin ng magulang nila. Amen? Hindi, pastor, working student. Pasalamat ka kay Lord. Tama ba? Itong bansa natin, reklamo ng reklamo, ay nako, sana hindi na lang ako Pilipino. Naririnig tayo ganun, no? Sana hindi lang ako Pilipino. Pasalamat pa rin tayo kasi hindi tayo natatakot na may missile na babagsak. Di ba? Kung titingnan mo di ba? Kung titingnan mo talaga, ang dami mong pwedeng pagpasalamat sa Diyos. So, do you see how this works? The lens of the less. It shatters our entitlement. Di ba? Para bang, it shatters yung, natin, yung entitlement na parang iniisip natin, no, I deserve this. But none of it we deserve. Kasi lahat ito ay biyaya lang ng Diyos sa atin. Amen? So, daling ko kayo sa story. You remember the story of yung 10 lepers?
Di ba? In Luke chapter 17, basahin nyo na lang po sa bahay. Here we find a powerful story about Jesus heals 10 lepers. Yung 10 may ketong. Okay. So, imagine ninyo po, sabi ko sa inyo kanina, there are people in this world who has less than you. Itong 10 ketongin na to, these 10 lepers, church, everyone, no health. Di ba? No community. Kasi outcasted sila eh. Okay? And no future. Pero sila po ay pinagaling ni Jesus. Tama? You know the story. Gusto ko lang gamitin po itong story na to para mas makita natin kung gaano tayo ka-blessed. Okay. In Luke 17, chapter 15 and 16, dahil sila ay pinagaling ng Panginoon, one of them, when he saw he was healed, came back. Tinan ninyo yung ginawa nitong isa. Out of 10, yung siyam, wala na, nag-enjoy na sila ng blessing. Okay. Pero yung isa, sabi dito, he saw when he was healed, came back, praising God in a loud voice. When you say praising, ito na yung talagang gratitude attitude. Ito yung nagpapasalamat sa Panginoon. Diba? So, he threw himself at Jesus' feet and thanked him. And he was a Samaritan. Church, 10 were healed, but only one came back to say, Lord, thank you. 10 yung pinagaling, pero isa lang ang nagpasalamat. Yung iba, the other 9, nakuha na nila yung gusto nila eh. Di ba ganun tayo minsan? Pag nakuha na natin yung gusto natin, sinagot na ng Lord yung prayer natin, we rust. Nagmamadali tayo para enjoy natin yung blessing. Nakalimutan natin magpasalamat. Di ba? Minsan we were so focused on what we gain. At nakalimutan natin yung giver. And take note, itong isang leper na bumalik na to, he was a Samaritan. Diba? A double outcast. Hindi naman siya Udyo eh. And alam niya kung ano yung wala siya. Wala siyang future, wala siyang health, diba? Wala siyang community. Alam niya kung ano yung wala siya. And because he knew what it was like to have less, his heart exploded with gratitude. Di ba? Yun yung na-appreciate mo kung ano yung meron ka. Ang problema kasi sa atin mga kapatid, lagi natin hinahanap kung ano yung wala tayo. Church, dito sa Luke 17:17, ito yung response. It's so heartbreaking. Di ba? Nakita ni Jesus, isa lang yung bumalik. Sabi sa Luke 17:17, di ba 10 kayo? Nasaan na yung siyam? Parang kung basahin mo, di ba? Hindi ba heartbreaking? Parang nalungkot si Jesus, no? Yan, gano'n sandali. Parang 10 kayong pinagaling ko eh. Di ba? Kaka-promote ko lang sa'yo eh. Nasaan na yung pin-promote ko? Di ba? Kaka-bless ko lang siya ng bagong business eh. Nasaan siya? Di ba? Nandun po, nagsiswimming. Ga-outing na. Di ba? Nagmamadali na to enjoy the blessing. Di ba? It's so heartbreaking, no? No, after this 9 lepers, they got what they wanted. Pero hindi na sila bumalik sa Panginoon. So, ibig sabihin mga kapatid, God notices when we are not grateful. Amen ba? So, alam ng Diyos. He notices the 9 who rush off to enjoy the gift without honoring the giver. Minsan ganun tayo, no? Yung nasa harap mo na yung lunch, naalala mo mag-pray nung tapos na. Yan, nagtututpik. Hindi pala ako nag-pray. Tama ba? May nangyayaring ganon? Amen. Umamin. Sabi mo sa katabi mo, umamin ka. Hindi ka nakapagpasalamat. Pero huli man daw at magaling, huli pa rin. Di ba? Sa huli na nalaman, pray pala ako. Paano kaya ang prayer nun?
Yung sa huli na, paano na? Lord, wag sana sumakit tiyan ko. Pero lahat yan biyaya talaga ng Panginoon eh. Kaya alam niyo ang sabi ng Bible, God notices. God notices when we are not grateful. Kaya pala sabi ng Bible, God inhabits the praises of His people. Diba? Talagang nalulugod talaga ang Diyos pag tayo talaga ay merong pusong pasasalamat. So, let's make it a habit. Diba? Yung lifestyle natin, yung bukang bibig natin, yung pasasalamat sa Diyos. Kasi, church, it shatters, it breaks our entitlement. Na alam mo na hindi ikaw ang dahilan. Alam mo, yan ay galawan ng Diyos. Amen? So for us today, mga kapatid, sometimes we look at our lives and complain about what we do not have. Dapat meron akong ganyan. Dapat mas malaki yung bahay ko. Dapat mas maganda yung sasakyan na dinadrive ko. Dapat mas mayaman ako ngayon. Dapat ganito. Di ba? Nagko-complain tayo lagi kung ano yung wala tayo. And we wish for more comfort. We wish for more possessions or more blessings. Well, don't get me wrong. Gusto ko rin po yung comfort. Gusto ko rin po yung blessing. But here comes the problem, mga kapatid. Yet, we often forget to thank God for the very things we already hold in our hands. Diba? Nagko-complain tayo kung ano yung wala sa atin, nakakalimutan naman natin ipagpasalamat kung ano yung meron tayo. So the truth is, many people in this world are praying for the life we are living right now. Alam nyo ba yun? Church, billions of people in this planet and more people are praying, pinagpe-pray nila yung buhay na meron ka ngayon. Gusto nila ganun din, natutulog din sila sa komportableng tahanan. Gusto nila kumakain din sila ng sapat, ng komportable. Gusto nila na pag-aaral din yung kanilang mga anak. Diba? Gusto rin nila ng kalusugan. There are people in this world praying the life you are living right now. Pero ikaw, nakakalimutan mo ipagpasalamat kung ano yung meron ka. And then you start complaining, hinahanap mo kung ano yung wala ka. Maraming tao ang nangangarap ng buhay na meron ka ngayon. Amen ba yon? Pakisabi nga po sa katabi mo, maraming tao nangangarap ng buhay na meron ka ngayon. Yung sapatos na susot mo ngayon, church, di ba nangigiisip ka na nga kabili na nga ako ulit ng OutCloud. OutCloud ba yun? Yeah, OnCloud, di ba? Anyway, the shoes na akala mo luma na, pero hindi mo alam, may mga taong nagpe-pray na magkaroon yan. And yung problema na pinagdadaanan mo ngayon, hindi mo alam, tingnan mo yung katabi mo, baka mas matindi yung pinagdadaanan yan. Possible? Yes. Because God teaches us through simple things. God teaches us through simple things. Yung mga paa natin sa loob ng sapatos na to, church, it reminds us that while we may feel lacking, there are always people who have less. Diba? Habang ikaw ay nakasuot, ang mga paa mo dyan sa sapatos na yan, maraming nakapaa. Amen. So it's not about how much we have, but about how thankful we are for what God has already given us. Church, di ba? Because gratitude is a form of worship. When we thank God for even the smallest blessings, our hearts become full of peace and humility. Yun yung importante. So, church, gratitude is worship living. It's a form of worship, yung pasasalamat. It's praise. Diba? Yung grateful yung heart natin. Kaya sabi sa 1 Thessalonians chapter 5, 16, 18, rejoice always. Kahit wala ka pa niyang
Pinapangarap mo na malaking bahay, kahit wala pa yung pinapangarap mong trabaho, still rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Diba? Kasi sa totoo lang, church human nature natin, lagi nating kino-complain, wala tayong ganito, wala akong ganyan, wala kaming ganon. Pero, kumusta naman kung ano yung meron ka ngayon? Yan ba ay pinagpapasalamat natin sa Lord? Alam mo ba na whatever you have right now is potential for increase? If you're grateful, sabi ng Lord, if you're faithful of little, you are worthy of much. Whatever you have right now, maliit man yan, konti man yan, church. Alam mo, ang testing sa atin ng Lord lagi is ay stewardship. Whatever you have right now is potential for increase. You remember yung widow, the story of widow and Elijah? Di ba? Konti na lang yung oil, konti na lang. Pero whatever you have right now is potential for increase. So, church, gratitude is worship living. Ibig sabihin nito, mga kapatid, maging lifestyle natin yung nagpapasalamat sa Diyos. Amen? Bukang bibig natin yung pasasalamat. Hindi yung pag meron tayong na-achieve, galing ko. Di ba? Galing ko talaga. Dugot pawis ko talaga to. Kaya pag naririnig ko talaga yung dugot pawis, grabe, totoo ba yun? Literal ba talagang yung mga BA dito, totoo ba yun? Yung lumalabas yung dugo mo. Hawa? Rejoice always, pray continually, give thanks in all, not some, in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Ibig sabihin, ito talaga yung gustong-gusto ng Panginoon. Yung na-appreciate talaga natin, even small things. Church, kahit maliit yan, diyan ka magsimula. Be faithful, palalaguin ng Panginoon yan. Amen? Yeah, it's true. And of course, it reminds us again in James chapter 1:17, it reminds us that every good things comes from the Lord. Every good and perfect gifts. Diba? Kung anong meron ka ngayon, regalo ng Diyos sa iyo yan. Diba? Ang sarap, diba? Ang sarap na isipin na, Lord, grabe yung favor mo sa akin. Diba? Grabe yung favor mo sa akin kasi hindi naman lahat ng tao sa mundo nakakaranas nito. And sabi ko nga sa inyo, it shatters entitlement na kung ano man yung maganda, kung nasa maganda kang kalagayan ngayon, still praise God, pasalamat ka sa Panginoon kasi maraming taong nagpe-pray ng kalagayan mo. Amen? The air that we breathe, the strength na tayo ay nakakalakad pa, yung pagkain sa ibabaw ng ating lamesa, and the people who love us are all gifts from God. Alam nyo ba yon? Di ba? You people, regalo kayo ng Diyos dito sa church na to. Regalo kami ng Diyos sa inyo. Regalo tayo ng Diyos. Ang bawat isa sa atin, tayo sa isa't isa, regalo tayo ng Diyos. So when we stop complaining and start thanking God, we begin to see life through His grace instead of through our worries. So nakikita natin talaga, na-appreciate natin, ito talaga ay grace lang talaga ng Lord. Biyaya talaga ng Diyos sa atin to. Pag-ibig ng Diyos talaga sa atin to. Ito ay dahil sa relasyon sa atin ng Diyos. Diba? So, wala kang dapat ipag-alala. Kaya nga tanong ko po sa inyo kanina, paano ka naapektuhan ng sitwasyon ngayon sa paligid natin? Kamag-alala, gracious si Lord. Hindi tayo pababayaan. Amen? So church, shine like a star. So, ito pala ang famous kay Lord. Ito pala, hindi pala sikat kay Lord yung kung ano man yung mga achievement mo sa sarili mo. Di ba? Isa pala sa mga nagpapa-famous sa'yo kay Lord is yung pag ikaw ay hindi complainer. Amen? Kasi sabi ng Bible shine like a star in the universe. Ibig sabihin, we as Christians, we as children of God,
dapat tayo ay different from this world. Dapat iba tayo. Nakikita yung distinction. Sa opisina ninyo, hindi ka nagko-complain. So, Kristiyano to eh. Kaya to ganito, di ba? Sa school ninyo, hindi ka nagko-complain. Kasi Kristiyano ka eh. Sa church, di ba? Hindi ka nagko-complain. Kasi alam mo, hindi ka naman pababayaan ng Diyos. Hayaan mo ang Panginoon ang kumilos. So, church, we are the one. We are the ones who have been given so much. Children of God, mga kapatid ko sa Panginoon, we are the one who have given so much. Why? We have the gift of salvation. Tingnan nyo naman. Amen. Di ba? Binigyan tayo ng regalo, ang kaligtasan. Binigyan tayo ng buhay, the breath in our lungs, and the promise of eternity. Hindi ba sapat yun? Di ba sapat yun na habang tayo ay binibigyan ng comfort ng Panginoon dito sa ibabaw ng lupa, meron pa siyang pinangako sa ating buhay na walang hanggan. Tama? So we have given so much compared to the rest of the world na hindi kumikilala sa Diyos. Di ba? Kung titingnan natin yung sarili natin, talagang napaka-bless natin. Kasi nandyan tayo, anumang araw, anumang oras na tayo ay tawagin ng Panginoon, may pangako siya sa ating buhay na walang hanggan. I believe, talagang that's the ultimate blessing. Diba? So, we are living in the overflow of God's grace. So ngayon po, itong dadating na isang buong linggo, let's commit ourselves to trade complaining to thanksgiving. Amen. So, kesa magreklamo ka na magreklamo, kung ano yung meron ka, ipagpasalamat mo na lang sa Panginoon. You remember the story of the little boy? May dala-dala siyang ilang pirasong isda at saka tinapay. Alala ninyo? Di ba? Di ba nagreklamo na yung mga apostolis doon? Sabi niya, Lord, paano natin pakakainin itong 5,000 tao na to? Di ba? Sabi ni Jesus, ano bang meron tayo dyan? Kukunti lang, Lord. Ilang pirasong tinapay at saka isda lang. Dito, alam niyo po, minodel ni Jesus dito yung praising God. Minodel niya dito yung, okay, sige, akin na, dalhin niyo dito. Di ba, anong ginawa ni Jesus? Kinuha niya yung tinapay, kinuha niya yung isda, at nagpasalamat siya sa Ama. Ano nangyari? Nagmultiply. Napakain yung 5,000 tao at marami pang natira. What if, church, what if na yan lang ang hinihintay ng breakthrough mo, yung ipagpasalamat kung ano yung meron ka. Because whatever you have right now is potential for multiplication. Baka thank you lang ang hinihintay ng Lord. Amen? Parang sa tao, di ba? Di ba sa tao parang ang sarap marinig yung binigyan mo ng kahit na konting bagay lang, bigyan mo candy, thank you. Parang, alam mo, parang music sa ears natin yung thank you, no? Yan, sige mo nga, thank you. Sige, practicein nyo nga, thank you. Yeah. Kasi parang, minsan parang ungrateful eh. Di ba? Mayroon akong kilala eh, di ba? Pinasalubungan siya ng relo. Nireklamo pa, hindi naman original. Di ba? Napaka-ungrateful naman natin. Pagpasalamat mo. Di ba? Kunin mo, Lord, I declare by faith. Di ba? Next time, original na to. Tama? Church, itong week na to, i-commit natin yung mga sarili natin to trade complaining to thanksgiving. Pagising mo sa umaga, di ba? Kaysa magreklamo ka, pasalamat ka muna sa Panginoon kasi may buhay pa. Pag tiningnan mo yung sarili mo sa salamin, kasi di ba yan ang normal di ba? Na ginagawa natin, pag gising natin, titingin ka muna, may mga wrinkles na. Tama. Mami, may mga wrinkles na when you look at the mirror. Don't complain about the wrinkles. Magpasalamat ka sa Lord kasi alam nyo ba ang wrinkles, alam nyo ba ang gray hair is a sign of aging daw. Wisdom. Saan ba nakasulat yung At wag kayong kalala, dahil sabi naman ng Panginoon, di ba, I was young, now I am old, but I never seen righteous begging bread.
Diba? So kahit na pumuputi na yung buhok mo, may pangako si Lord sa'yo. Sabi niya, ako pa rin na magsusupply sa'yo kahit tumanda ka na. Amen? So, tapos pag nandun ka na sa harap ng table mo, huwag ka nagko-complain about kung ano, chicken na naman. Diba? Pasalamat ka kasi meron kang kakainin. Kasi marami pa sa mundong ito di pa nila alam kung anong tanghalian nila mamaya o saan nila kukunin yung pagkain nila. Remember the 9 lepers, don't be like them. Be the one who returns. Be the one who falls at Jesus' feet at siya yung nagpasalamat because gratitude is worship living. Amen? So when we stop grumbling and start giving thanks, sabi ni Apostle Paul, we shine among them like stars in the universe. Grabe, no? So, ibig sabihin pala nito, church, hindi mo lang nakikita doon sa mall. Habang naglalakad ka maraming tao, kita ng Lord, nagsashine. Di ba? Alam ng Lord. Alam ng Lord ngayong umaga. Alam ng Lord kung sino yung nagsashine. Di ba? Yung hindi daw complainer, yung nagsashine. Di ba? Shine among them like the stars in the universe. Di ba? So, I don't know kung ano tong metaphor na to, but I believe, ang ibig sabihin nito is, don't be like them. Di ba? Be different. As Christians, as children of God, huwag na tayo mag-complain, magpasalamat na lang tayo kung anong meron dahil hindi naman tayo pababayaan ng Diyos. Because in a dark world full of complaints and entitlement, a grateful Christian is a brilliant light. Amen? Kaya anong sabi ng Philippians chapter 2, 14, 15? Do everything. Naisip ko, sumunod ka rin lang, pero complain. Nakakita na kayo gano'n di ko alam kung kaninong misis meron gano'n ha. Yung naglilinis pero dabog ng dabog. Complain ng complain. Meron gano'n, mga anak, di ba? Pinaglilinis, pinaghuhugas ng plato, pero habang complain. Nagmumurmur, di ba? Grumbling, complaining. Kasi sabi dito, do everything without complaining. When you're raising a child, don't complain. Blessing ng Lord, di ba? Sabi ng Bible, ang mga anak, yung mga baby natin, yan ay regalo ng Diyos, the fruit of the womb. Di ba? Kabata-bata pa. Nung bata pa, ang cute-cute mo. Nung lumaki na, ano ba itong anak ko to? Di ba? Do everything without complaining. I don't know kung ano ang revelation ng Holy Spirit sa inyo this morning, pero isa lang ibig sabihin nito mga kapatid. Be grateful. Imbis na mag-complain tayo, magpasalamat na lang tayo. At pag ginawa mo yan, you shine like the star in the universe. Amen? So, i-trade natin. I-trade natin yung complaining natin for a heart of gratitude. Because choosing gratitude transform our perspective and honors God. We honor God. Pagka talagang tinransform natin yung ating complaining into a praising. So today, church, para sa atin today, let us choose gratitude instead of complaining. Thank God for the blessings you see. And even for the blessings you do not yet understand. Di ba? Minsan meron hindi mo rin maintindihan eh. And trust God's plan are always greater than our complaints. Walk in faith, live with a thankful heart, and remember that God's grace is always enough. Church, finally, when thanksgiving becomes your habit, blessing becomes your lifestyle. Amen? Tama ba yon? So, matuto po tayo magpasalamat. Alam nyo, napaka-detalye talaga ng Bible. Di ba? Sino magsasabi sa inyo? Hindi naman kayo sasabihin sa opisina ninyo ng huwag ka masyadong reklamador. Huwag ka sa school, di ba? Hindi ka naman sasabihan masyado ka ba reklamador? Unless they are close to you, your friends, di ba? Masyado ka man reklamador. Minsan, nahiya ka pa nga sabihan yung kaibigan mo, kakilala mo, na huwag ka naman masyadong complaining. Pero ang Bible may command sa atin. Do everything without complaining. Instead, praise Him. Kaya mga kapatid, before we end, always think
Dapat dala-dala mo yung lens lagi, everyday. Pag ikaw ay natitempt na magreklamo, tingnan mo sa lens na yung i-complain mo, is there someone in this planet who have less than me? Nagko-complain ako kasi luma na yung sapatos ko, pero marami sa mundong ito na nakapaalang, walang pambiling sapatos. Nagre-reklamo ka, ang ulam mo mamaya ay chicken. Yung iba nga, di pa nila alam kung saan manggagaling yung kakainin. Are you getting the point? So ititrade lang naman natin eh. Ititrade lang natin yung pagre-reklamo natin sa pasasalamat. And let God works. Because if you are faithful of little, you are worthy of much. Sabi dito sa Tagalog, kung ikaw daw ay mapagkakatiwalaan, kung ano yung meron ka ngayon, it's potential for multiplication and increase. Kung ikaw daw ay faithful sa maliit na bagay, pagtitiwalaan ka ng Panginoon ng mas malaki. So instead of complaining, give praise. Pasalamat tayo sa Diyos. We are people who has given so much. Binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Humihinga pa tayo ngayon. Kumakain pa tayo. Church, we're so blessed. Alam niyo ba sa ibang bansa, hindi sila kagaya natin na they can worship freely. Diba? There are places, there are countries na hindi ka makakapag-worship na kagaya nito. Amen? At pasalamat tayo sa Panginoon, binigyan tayo ng house of worship. Kasi yung iba nasa ilalim lang ng puno. Amen? Amen ba yun? Pasalamat tayo kasi binigyan tayo ng kahit papaano komportabling lugar para mag-worship sa Lord. So, dali natin lahat sa Panginoon na may papurit pa sa salamat. Imbis na tayo mag-complain. It's a command. It's a command. Kasi either we are doing one of these two things. Maaaring siguro, ina-accuse natin ng Lord na, Lord, wala kang kakayanan. Kaya ka nagko-complain eh. Or another thing is, feeling entitled tayo. Lord, mas deserve ko to. Dapat ganito. Kita ng Lord if we are not grateful. Sabi ng Lord, before we end, kapopromote ko lang sa Kanya, nasan? Oh, di ba? Kaka-bless, kakaka-release ko lang ng komisyon nun ah. Nasan? Oh, pinagaling ko lang yun ah. Nasan? Nasan ni Siyam? Pero yung isa, lumuhod sa harapan ng Panginoon at nagpasalamat. Church, yun ang gusto ng Panginoon. That we humble ourselves before Him. Pinagpapasalamat natin yung mga bagay sa buhay natin because every good and perfect gift comes from heaven. The air that we breathe. Paggising mo sa umaga, thank you, Lord. Bago ang matulog, thank you, Lord. Sa buong maghapon, thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen? May natutunan po ba tayo? So huwag tayong gumaya doon sa Siyam na hindi na bumalik. Gayahin natin yung isa na bumalik at nagpasalamat sa Panginoon. Amen? Tapikin mo yung katabi mo, sabihin mo, ako yun. Ako yung isa na bumalik na yun. Amen? At ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa Diyos.